bago kami kumuha ng bahay, so nagdaan muna kami ng, kasi sa broker, how would you call that? Broker, home broker, something like that. So, broker mortgage pala. My goodness. So, sa broker mortgage. So, ngayon, during the interview pala, of course, interviewin ka, paano ka, kasi papahiramin ka na lang ng pera, interviewin ka kung kaya mo bang magbayad sa bahay. So, ngayon, during that interview, through phone, so, nagtanong sa akin yung broker mortgage. So, siya yung mag-a-approve kung approve ba ako sa financial na nahihiramin ko para sa bahay, sa pagbayad. So, ngayon, ganito na. Tatanungin sa'yo kung ano yung trabaho mo. Tatanungin ka kung ano-ano yung trabaho mo. First sa akin, tinanong ako kung ano yung trabaho ko at magkano yung annual ko, ganito, ganyan. Okay, ganon. Oh, that's good, sabi niya. So, sa husband ko naman, medyo little bit kasi, kasi nga may anak kami, so magpalitan kami sa anak namin na magbantay. So, ayun, medyo minimum wage talaga si husband. So, ayan. So, ngayon, nung sabi niya, so meron ba kayong sasakyan, ganito, ganyan. Sabi ko, so far wala kaming sasakyan pa. Meron ba kayong mga loans? Sabi ko, wala kaming ibang loan, wala kaming loan. Maliban lang sa student loan ko na meron siguro ako natirang 8,000. So, binabayaran ko siyang 150 per month. So, yun lang ang ko. So, doon naman kami tinanong naman niya kami doon sa savings namin. Sabi ko, yung savings namin, meron kaming ganito, ganyan. Sabi niya, ha? Nagulat siya. Nagulat talaga yung mortgage broker sa namin, tawag nito, sa savings namin. Yung una, tinanong niya sa akin, magkano yung savings ko. Tapos sabi niya, oh, you're good, sabi niya sa akin. Sabi niya, kasi medyo malaki-laki naman ang sahod ko, so expect niya that way. So ngayon, si husband naman, sabi niya how much yun, mas lalo siya nagulat kasi malaki yung savings ni husband. So combined total namin talaga, malaki talaga, malaki talaga. So pwede naming mabayaran yung bahay ng 50% to 60%, 70%. Ganon. Pero wala namang ganyan So, ang maaring bayaran lang namin is 25% lang talaga ang offer. Ganon. So, gulat na gulat talaga yung tawag nito, yung broker mortgage. So, ayun, sabi niya sa akin, by the way, if you don't mind, paano ba kayo paano kayo nag-savings nito? Paano kayo nag-save? Sabi niya sa akin, binibigyan ba kayo, nakapamana ba kayo sa mga magulang ninyo? Sabi ko, patawa ka, I came from a very how do you call this, poor family, and they don't have any money to give us, or whoever giving us. No, it's really from our hard work, sabi ko sa kanya. So ayun, sabi niyo, wow, you're a good you have a very good money management. Sabi ko naman, of course. Ganon. So gulat na gulat talaga siya. So ayun, sabi niya, sure, sabi talaga niya, sigurado ka, before pa niya nasabi yun, sigurado ka, or pinamanahan kayo, or ito ay gift, ganun, sabi ko, kahit halongkatin mo pa yung
bank account namin doon, kung meron bang mga ganitong mga transactions, or ano talaga siya, parang every month nagsisave talaga kami kahit buong account namin from the very beginning, you can trace na it's all from our savings talaga. It's all from our hard work talaga na hindi binibigay yan o kahit kanino pa yan. So, yan, nakakatawa, nakaka-proud din, nakakataba kasi sa liit ng sahod namin, nakapag-save kami ng ganyang halaga na amount ng pera na pwede namin, yung bahay namin dito ay pwede namin talagang 60 to 70% naming mahulugan. So, kung ano talaga siya, in a very few years or 2 years, nakuha talaga namin. Ganun. So, ayun. It's a matter lang talaga sa pag-iipon. Sa matter lang talaga sa pag-iipon. Kasi actually wala kaming binabayaran na kahit ano-ano. So, yung mga utang namin sa credit card, ano lang naman yun, basta utang lang, ganito. Bayad namin agad as soon as possible. Then, wala kaming, siguro kung makautang kami ng malaki, ay, yung, I mean, yung mga padala namin sa Pilipinas. So, yun. Kasi syempre, hindi ko na kayang bayaran yun right away kasi malaki na yun yung mga pasalubong natin, yung mga package natin, yun lang yun. Pero the rest of it, as soon as possible, binabayaran talaga namin yung utang namin sa credit card. So, yun. So, wala kang makikita doon. Lahat ay very, talaga, maganda talaga yung credit history namin at credit score. So, yan. Then, ayun, wala kaming, di kami maluhong tao. Ako yung bumibili naman, may luho, pero, yung, siguro, kapag may pera ka na, may pera ka ng konti, I mean, may more pera ka pala yung kaya mo na siyang bilhin, na hindi mo siya utangin. Pwede. Pero, yung titiis talaga. Halimbawa, kung tutuusin nga, kung hindi ako bumili ng mga alahas na worth of 20,000 din Canadian dollars, plus, ano pa ba, plus, plus, anong tawag nito, plus vacation in Grand Lily namin na 20 din, so 40 na lahat. O, diba? So, 40K na lahat sa Canadian dollars. So, ibig sabihin, talaga nun, kung hindi kami nagbakasyon at hindi ako bumibili ng bungang-bungang alahas, kaya namin bayaran yung bahay ng cash. Ganun. Kaya namin, I'm very proud na sa liit ng sahod namin, nakaipon kami ng ganyang halaga. Na kaya namin magbayad ng cash ng bahay. Pero, yung bahay namin namumurahin lang. Worth ng, lang siya, 207,000. Kaya namin magbigay ng ganyan. Siguro may, konti na lang yung kulang. Pero, yan, kailangan mo din may remaining na savings ka. Plus, closing pa kasi yun eh. Pero actually, kayang-kaya. Ayun. Then, yan. Yun ang talaga, ang kagandahan talaga pag mag-save ka. Gulatin mo yung mga taong nanlait sa'yo. Wala lang. Tingin nila kasi kawang-kawa ka na kasi dyan ka pa rin, dyan sa trabaho. Yan, parang, kasi sa tingin nila halimbawa ako nagtatrabaho ako sa retail lang. So, hindi ko lang i-mention yung sa retail lang ako, lang ha, pero they do not know what's going on in there and what is going on in our pocket. Diba? So, hindi talaga ka mag-judge kung saan yung nagtatrabaho. It depends yan kung paano nila ginasto yung pera, paano nila nilustay, paano sila nag-save, paano sila nag-invest. So, it doesn't matter kung yung mga sahod nyo malaki ba. Oh, well, that's good kung malaki ang sahod mo. Pero kung pwede, you have to keep your feet on the ground. Na hindi ka basta-basta na lang bibili ng mga luho na hindi mo kayang bayaran. Na wala kang matitira. So, importante talaga is may matira tayo sa bulsa natin. Yun. Para sa kinabukasan,
para talaga yun sa atin. So, hindi lang malaki, porket malaki ang sahod mo, kailangan mo lakihan yung mga needs mo at mga wants mo. So, you have to keep track your finances. Yun. Kaya, ayan, nakapa-proud sa akin yung sabi talaga, gulat talaga yan na yan talaga, bakit, paano ka nagka-save ng ganyan, paano kayo nagka-save ng ganyan, pinamanahan pa kayo na kahit kanino, walang nagbigay sa amin ng kahit singkong duling, lahat ay pawis namin yun at pinaghirapan namin yun. Galing yan sa trabaho namin na sinasabi nilang survival job. So, sa ano naman, sa awa ng Diyos, everything is good with us naman. As long as we are healthy, so patuloy pa rin namin sinisave yung pera namin, ini-invest ng konti, at yan, kailangan nating magiging wise financially, maliit man o malaki ang sahod mo, hindi ka basta sa tingin nila talaga, as in, kami, very poor, but let them be. Kasi, hindi nila alam. So, hayaan nyo silang ganyan ang turing nila sa'yo. But anyway naman, it's not their businesses. So, yeah. May sarili silang opinion ko, ano, sasabihin nila, andyan ka pa rin nagtatrabaho, magkano lang dyan, umalis ka na, ganun. At saka si husband, minimum lang, $15 lang. O, di ba? $15, pero ang laki ng savings ni husband. Ganun. Kasi ako ang nagmamanage ng financial activities namin, financial management namin. Ako ang manager dyan. Kaya, tinatrack ko yan lahat. Hindi pwedeng basta-basta na lang tayo magbitiw ng salapi, gano'n. Yan. Talagang nakaano talaga siya, nakasawa ng Diyos. Kasi as long as healthy kami, makapag-ipon pa rin kami at makapag-invest. Mag-ipon ka at i-invest mo in the future. Kailangan mayroon kang goal. Yun, ang goal namin talaga is to tawag nito. Kasi parang wala na tayong alalahanin. Ang alalahanin na lang natin is magbayad na lang tayo ng kuryente, bayad na lang tayo ng mga bills sa bahay, ganun lang. Wala nang mortgage, o diba? So, ang gusto ko lang mangyayari na in the future, my goal talaga is ma-fully paid ko yung bahay. Which is konti na lang ang kulang namin. So, ma-fully paid in God's will talaga. So, ayun, kailangan mo talagang anuhin yung sinturon mo sa iipon eh. Ayan nga, bumili ako ng alahas. Mamahalin yan. Hindi yan basta-basta. 20,000 Canadian dollars. O, diba? Sa sahod naming maliit. At pagkatapos niya, nagbabakasyon. Ano ba tayo, another 20,000 at wala kaming utang, hindi namin yan inuutang mga pinagbabakasyon namin. So, nasa sayo yan talaga, kayang mag-ipon. Okay, hanggang dito na lang, sa susunod ulit about financial, we'll talk about that.